60% profit in 5 years sa Meralco Investment. Paano kaya ito gawin, mga kapeso? Kilalanin muna natin ang Meralco, mga kapeso. Ang Meralco ang isa sa largest private sector electric distribution company sa Pilipinas, covering 39 cities and 72 municipalities. Ang cover niya 3% ng total land area ng Pilipinas. Pero 55% ng country's electricity consumption ay ang nagdi-distribute ay ang Meralco. 121 years na ang Meralco with 7.75 million customers. Ito naman ang ating Board of Directors na pinamumunuan ni Sir Manuel B. Panghilinan, 11 directors or 11 ang members ng Board of Directors ng Meralco. Ito naman ang mga investors ng Meralco sa ngayon. 75% hawak yan ng Beacon Electric, JG Summit at saka ng Metro Pacific. Ang Beacon Electric ay pag-aari din ng Metro Pacific Investment Corporation. Simulan na natin ang pag-i-invest natin sa Meralco, mga kapeso. Mag-uumpisa tayo ng February 3, 2020 at matatapos tayo ng January 2, 2025. O kaya naman 60 months or 5 taon tayo mag-i-invest sa Meralco. Mag-i-invest tayo tuwing unang araw ng business day ng PSE ng Meralco. So, hindi natin papansinin kung magkano man ang presyo nung unang araw ng trading sa buwan na iyon sa PSE. Kung makikita nyo dito ang presyo ng Meralco, sinearch natin siya historically. Nagsimula tayo ng 259 pesos, tumataas ng 350 pesos noong 2022, at pataas siya ng pataas hanggang January 2, 2025. Sabihin natin na mag-i-invest tayo, mga kapeso, ng 10 shares lamang sa ating Meralco. Ibig sabihin ng 10 shares, ito yung pinaka-minimum board lot nila sa Meralco. Ito yung pinaka-baba na number of shares na pwede nating ma-invest. Kung gusto mo ulit magdagdag ng investment sa Meralco, ang susunod na dyan ay 20 number of shares. So, counting tayo ng by 10. Yan yung board lot nila sa Meralco. Meron tayo ngayon na commission. Depende sa gagamitin mong broker, magkakaroon sila ng commission sa pagbili mo. Ibig sabihin yan yung quantity times price times 0.0025 or 0.25%, yan yung commission ng current broker na ginagamit ko. Meron din tayong value added tax. Nakadefine yan sa commission na kikitain ng ating broker. So sa atin din kukunin yung VAT. Ibig sabihin, 6.48 times 12%, yan yung magiging VAT. Meron din tayong mga other charges na sinacharge sa atin sa pagbili natin ng number of shares. Kaya, kung dati sa computation natin yung quantity times price ay 2,590 pesos lamang, pero dahil sa mga charges and commissions, ang magiging net proceeds o pagkakabili natin ay 2,597.64 pesos. Sabihin natin, mga kapeso, na tuloy-tuloy tayo nag-i-invest ng 10 shares kada buwan dito sa ating Meralco investment. I-copy ko na dito ang number of shares para makumpleto na natin ang ating investment. So, copy natin siya dito hanggang sa pinakababa na number of shares. Copy natin siya hanggang mabuo natin ang 600 shares sa loob ng 5 taon or 60 months. Ang total na pagkakabili natin ay 196,171 pesos. Ibig sabihin, ito yung total na nagastos natin sa paghuhulog natin or sa pag-i-invest natin sa ating Meralco investment. Sabihin natin, mga kapeso, na noong January 24, 2025, nag-decide na tayo na ibenta na ang ating Meralco sa closing price nito na 486 pesos. So ngayon, ilalagay natin dito na nagbenta tayo noong January 24, 2025. Ibebenta ko na yung 10 shares ko noong February 3, 2020 na 486 pesos. So ilagay ko dito ang 486 pesos. Halimbawa, mga kapeso, gusto mo nang
magbenta pa unti-unti, pwede mo rin yung gawin dito mga kapeso. Depende sa kung tumataas na ba yung number of shares o sa tingin mo kumikita ka na, pwede din. Pero pag nagbenta tayo mga kapeso, may commission ulit ang ating broker ha. Ibig sabihin yan, yung pagkakabenta natin, yung number of shares times yung price or selling price natin times 0.25% ulit, yan yung commission ng broker natin. Depende pa din sa broker nyo ha, kung magkano ang kinokolekta nila na commission. Meron din tayong VAT dun sa commission ng broker. Sa atin din yan kukunin. At ito na yung pinakamalupit mga kapeso, yung sales tax. Ibig sabihin yung quantity times price mo, magkakaroon na yan ng sales tax na 0.6%. Medyo malaki yan mga kapeso. Kaya ang sales tax mo ay 29.16 pesos. Kaya ang other charges mo naman dito ay 0.73 pesos. Ang net proceeds mo dyan, after all the commission, sales tax, and other charges, ay 4,816 pesos. So, yung 4,816 pesos mo na kinita, ililess natin yan dito sa net proceeds natin o pagkakabili natin na 2,597 pesos. Kaya yung income mo dyan, mga kapeso, ay 2,218 pesos or 85% ang kinita mo dyan sa stock na yan. Sabihin natin mga kapeso na dire-diretso nagbebenta tayo ng 486. Itinigil na muna natin ang pag-i-invest natin sa Meralco at ibinenta na natin lahat ng number of shares natin sa loob ng 5 taon. Ito ngayon mga kapeso, ang total na kinita natin, 288,990 pesos. Ibig sabihin, yung 196,000 pesos mo na inipon or ininvest natin sa loob ng 5 taon, naging 288,990 pesos. Ibahin ko lamang siya dito mga kapeso. Kaya dito, kung makikita nyo, yung total natin na pagkakabenta dito, 4,816 lahat. Kasi isa naman yung naging presyo natin. Pero mga kapeso, bukod sa capital appreciation o yung pagtaas ng presyo nung stock natin o nung investment natin sa Meralco, may iba pa tayong pagkakakitaan sa Meralco. Yan ang tinatawag natin na dividend. Ibig sabihin, nagdi-distribute sila ng kinikita nila sa mga shareholders nila. Nung 2020, nakapag-distribute sila ng 10.4 at saka 4.70. Ibig sabihin, 2 beses sila nagdi-distribute kada taon. Noong namang 2021, halos pandemic to mga kapeso, 2022 din, 10.23 at 5.81. Noong 2024, 11.24 at saka 10.3 pesos mga kapeso. So, i-account natin yan syempre as part ng kinita natin kasi may hinuhold tayo na number of shares during the ex-dividend date. Ibig sabihin ng ex-dividend date, dito natin malalaman kung ano ba yung cut-off na number of shares mo on that date, yan yung magiging entitled sa dividend. So, isinamarize ko siya dito mga kapeso. Nung March 19, 2020, meron na ba tayong investment niyan? Meron na tayong dalawa. February 3, 2020 at saka March 2, 2020. Ibig sabihin, March 19 pala ang naging distribution nila dito. Kaya ibig sabihin mga kapeso, ang pasok mo lamang na dividend dito sa March 19 na declaration nila ay yung investment mo noong February 3. Bakit hindi pasok yung March 2 na investment natin? Ipapasok pala natin siya mga kapeso kasi March 19 yung investment natin dito. Kaya may ipasok natin tong March 2 investment natin. So, i-compute na natin siya mga kapeso. Yung number of shares mo dyan, 10.10 pesos or 10 quantities plus yung 10 quantities mo nung March 2, 2020, subject daw yan mga kapeso sa 10.4 na dividend. So, ilalagay ko siya dito mga kapeso. Ibig sabihin mga kapeso niyan, kikita ka pa daw ng additional 208 pesos sa sa investment natin dito sa dalawang ito na quantities. Pero mga kapeso, ang dividend natin, meron yan 10% tax. Ibig sabihin, ang makukuha lang natin ay 90% ng kinita natin sa dividend noong time na yon.
Ibig sabihin, 187 pesos ang mapupunta sa atin na dividend. Noong August 17, 2020, nag-declare ulit sila ng 4.7. Alin naman ang papasok ah, sa ating investment mga kapeso? Hanggang August 3, pasok yan mga kapeso. Yung September 1, hindi na yun makakapasok kasi August 17 ang cut-off natin. Ibig sabihin, yung total number of shares natin simula Feb 3, hawak pa naman natin yan hanggang August 3, yan yung magiging entitled. Times 4.7 times 90% ulit mga kapeso makukuha natin. Ibig sabihin, kikita tayo ng 296.10 mga kapeso. Ang sumunod naman na distribution nila ng dividend, may number of shares pa rin tayo niyan, nung March 25, 2021 naman na 7.82 pesos. Ibig sabihin, hanggang March 1 natin, pasok. April 5, labas na yan sa cut-off. So, i-compute natin siya mga kapeso. Yung number of shares natin simula Feb 3, 2020 hanggang March 1, 2020 ay entitled daw sa number of shares na 7.82 na dividend. So, multiply ko siya dito times 90% ulit mga kapeso kasi ang 10% ay mapupunta sa tax. So, tuloy-tuloy natin siyang ikino-compute mga kapeso hanggang umabot tayo ng August 27, 2024. Nandito siya. 5,098 na mga kapeso ang kinikita natin noong mga panahon na yan. Kasi, ang laki na rin o ang dami na rin ng number of shares na naipon natin. Kaya ang total dividends na kinita natin mga kapeso sa buong pag-invest natin sa Meralco ay 23,574 pesos. Ibig sabihin, yung kinita natin dito sa sales less yung pagkakabili natin plus dividend, 116,393 pesos ang kabuuan mga kapeso. Kaya 116,000 pesos divide 196,000 pesos na puhunan natin, 59.33% ang kinita natin sa loob ng 5 taon o halos 12% sa kada taon on average. Ano mga kapeso? Gusto mo na rin bang mag-invest sa Meralco? Mas maganda simulan mo na ngayon para ma-enjoy mo na ang capital appreciation and also the dividends. O baka naman may suggested stock ka na gusto mo na tingnan natin kung solid ba or okay ba na mag-invest sa stocks na to? Let me know mga kapeso on your comment below para ma-discuss natin yan sa susunod natin na mga vlogs.